Ina, hanapin mo na ang mga unibersidad dito sa Pilipinas. 5 minuto pa lang mula nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, at ang mga anak ng 1%, pinakamayayamang pamilya ng Moscow, ang mga babaeng nasa tuktok ng lipunan ng Rusya, ay nagbago ng isip at nagsimula ng tumawag sa kanilang mga magulang. Bakit kaya sila, na naglakbay na sa 30 bansa at nasanay na sa karangyaan, ay umamin ng pagkatalo sa isang paliparan sa Pilipinas? 22 estudyante na naglalakad ng mag-isa sa Maynila, bandang 2:00 ng madaling araw, nagulat sa tapsilog sa karinderya, at sa huli ay sumigaw ng pagtanggi na umuwi. Maging ang gurong veterano, na may 15 taong karanasan, ay nanginginig at nagsabing, ngayon lang niya nakita ang ganitong tanawin. Ano kaya ang nakakagulat na dahilan? Ang 48 oras, sa Pilipinas na yumanig sa social media ng buong Rusya at nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga magulang. Ang pang-araw-araw na buhay na sa tingin natin, mga Pilipino, ay ordinaryo lang, ay tuluyang nagpabago sa pananaw nila sa buhay. Ang tunay na kakayahan ng Pilipinas, na nagpabighani sa mga dayuhang elite, ang kamangha-manghang anyo nito ay isisiwalat na ngayon. Mga babaeng high school na Ruso, mula sa mataas na antas ng lipunan, na naglakbay para sa educational tour sa Pilipinas. 5 minuto pa lang, nagkagulo na. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit bigla silang nangarap na maging Pilipino at nagsimulang gayahin ang kultura ng Pilipinas. Hindi kayo maniniwala sa nangyari. Dumating sa Pilipinas ang mga piling high school na babae mula sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Moscow, ang mga anak ng top 1%. Subalit, 5 minuto pa lang matapos lumapag sa NAIA, nagsimula ng tumawag ang mga estudyante sa kanilang mga magulang. Inay, pakihanap ang mga unibersidad dito. Itay, bakit wala tayong ganito ni isa sa Rusya? Ano ba ang nangyari? Maging ang gurong veterano, na may 15 taong karanasan at nakapaglibot na sa 30 bansa, ay nagsabi. Sa maikling oras na iyon, tuluyang nagbago ang pananaw sa buhay ng mga elite na estudyanteng Ruso. Mga babae na naglalakad, nang mag-isa bandang 2:00 ng madaling araw. Isang lungsod na hindi natutulog ng 24 oras. At mga tao na tinatanggap ang mga dayuhan na parang pamilya. Isang video na inipost ng mga estudyante. Pag-uwi nila ang tuluyang yumanig sa social media ng Rusya at dagsa ang tawag ng mga magulang sa paaralan na nagtatanong, gusto kong ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Pakinggan natin ngayon ang tunay na mukha ng Pilipinas ayon sa paningin ng isang dayuhang guro. Bago tayo magsimula, kung maaari, ay pindutin nyo ang like at subscribe para mas marami pa kaming maibahaging kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Alexei Kowalski, isang guro sa isang international school sa Moscow, Russia, at nagtatrabaho na ako sa loob ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, nagkaroon ako ng pinaka-hindi malilimutang educational tour sa buhay ko. Ang destinasyon, Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinakaprestihiyosong international school sa Moscow. Ang 22 babaeng estudyante na sumama sa biyahe ay pawang mga anak ng pinakamataas na antas ng lipunan sa Rusya. Karamihan ay mga anak ng mga diplomat, negosyante, doktor, at abogado. 1 taon nang naghanda ang kanilang mga magulang para sa espesyal na biyaheng ito. Sa loob ng 15 taon kong pagtuturo, nakarating na ako sa mahigit 30 bansa kasama ang mga estudyante. Nakita na namin ang mga pangunahing lungsod sa Europa, ang mga prestihiyosong lungsod ng Amerika, maging ang Tsina. Kaya, sa totoo lang, inakala kong magiging ordinaryong educational tour lang ang biyaheng ito sa Pilipinas. Ang oras ng pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay lampas na ng 11:00 ng gabi. Pagbaba namin ng eroplano at pagpasok sa terminal, doon naganap ang unang pagkabigla. Kahit hating gabi na, ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto.
na para bang tanghaling tapat sa paliparan sa Moscow. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, halos sarado na ang lahat ng tindahan at iilan na lang ang makikitang empleyado. Ngunit iba sa Pilipinas. Ang mga kawani sa information booth ay naghihintay na may matatamis na ngiti at ang mga maintenance staff ay agad nagpupunas pagkatapos dumaan ng pasahero. Ang sahig ng paliparan ay napakakinis, parang salamin. Nagulat din ako nang dumaan kami sa harap ng restroom. Nakita ko ang isang maintenance staff na yumukod ng malalim para batiin ang mga pasahero sa labasan ng restroom. Isang eksena na hindi namin maisip sa Rusya. Habang naghihintay kami sa immigration check, pinagmasdan ko ang mga mukha ng mga estudyante. Nakadilat ang kanilang mga mata at palingalinga sa paligid. Isang estudyante ang lumapit sa akin at nagtanong, "Bakit po ganito kalinis at kaliwanag ang paliparan?" Wala akong masagot. Ang tanging naisip ko lang ay, sadyang ganito ang Pilipinas. Nang tumayo kami sa harap ng immigration check, dumating ang pangalawang pagkabigla. Sa kabila ng hindi inaasahang pagdating ng isang grupo ng dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga kawani ng paliparan. Sa halip, agad na nag-assign ng interpreter na marunong magruso. Ipinapaliwanag niya ang lahat ng dahan-dahan at maingat. Isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Tinulungan niya kami sa lahat ng bagay, mula sa hotel assignment hanggang sa schedule namin kinabukasan. At paulit-ulit niyang tinanong, kung mayroon ba kaming anumang abala. Ang pinakanakakagulat ay ang automated immigration system. Kapag may estudyanteng nag-aalangan sa harap ng makina, may kawani na agad lalapit at maggabay. Nang may kabaitan, ang screen ay mayroong iba't ibang wika, kabilang ang Ruso. Ang disenyo ay intuitive, para madali ring magamit ng mga estudyante. Ang proseso ng pagkuha ng bagahe ay nakakagulat din. Ang lokasyon ng mga bagahe ay ipinapakita real-time sa malaking screen. Sa Rusya, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Ngunit dito, ang lahat ng sistema ay gumana ng tumpak at mabilis. Habang naghihintay kami sa limousine bus papunta sa hotel, halatang nag-iba ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang kaba nila sa isang banyagang bansa at napalitan ito ng mga matang puno ng kuryosidad. Sumakay kami ng bus lampas 12:00 ng hating gabi. Malinis at komportable ang loob ng bus. Naintindihan ng driver na mga dayuhan kami, kaya't magiliw siyang nagbigay ng mga anunsyo sa Ingles. Sinabihan niya kaming mag-seatbelt at ipinaliwanag na aabot ng mga 1 oras ang biyahe papuntang Maynila. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maayos ang takbo ng mga sasakyan. Ang gabi sa Moscow ay madilim at delikado, ngunit dito, talagang kakaiba. Pagpasok sa Maynila, ang pinakanakagulat sa mga estudyante ay ang mga convenience store na nakikita nila sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, maliwanag pa rin ang mga ilaw at may mga taong natural na lumalabas-pasok. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado pagsapit ng 10:00 ng gabi. Ang mas nakakagulat pa ay ang tanawin ng mga kabataang babae na umuuwi ng mag-isa. Lampas 1:00 na ng madaling araw at may mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa kalsada. Wala silang bakas ng kaba. Isang tanawin na hindi namin kailanman maiisip sa Rusya. Sa kultura namin sa Moscow, ang paglalakad ng mag-isa sa gabi ay itinuturing na delikado. Habang lumalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang matataas na gusali. Ang tanawin ng gabi mula sa tulay na tinatawid ang Ilog Pasig River o Manila Bay ay nakamamangha sa ganda. Mas malaki at mas moderno ito kaysa sa anumang lungsod sa Europa. 2:30 na ng madaling araw nang dumating kami sa hotel. Subalit, nakakagulat na ang paligid ng hotel ay tila masigla pa rin. May mga kainan na bukas ng 24 oras at mayroon pa ring mga customers sa convenience store. Sa Moscow, sa oras na ito, lahat ay tahimik at natutulog. Habang nagche-check-in kami, naranasan namin ang huling pagkabigla.
Isinasaalang-alang ng mga front desk staff ang edad ng mga estudyante, kaya't binigyan nila kami ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Ipinapaliwanag din nila ng detalyado ang oras ng almusal, kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Higit sa lahat, ang nakakaantig ay ang taos-pusong pagbati ng pagtanggap. Malasakit, ramdam namin ang Filipino hospitality. Habang nasa elevator kami papunta sa kwarto, may estudyanteng nagsabi sa akin, "Ang Pilipinas, iba sa inakala ko." Tumanguri ng iba pang estudyante, sabi nila. Kahit galing pa lang sila sa paliparan at papunta sa hotel, parang nakaranas na sila ng isang mundo na napakalayo sa Rusya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Inaasahan ko na ang mga pangyayari na mararanasan namin kasama ang mga estudyante sa loob ng ilang araw. Hindi ko inakala noon kung anong mga pagkabigla pa ang ibibigay sa amin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan, o mas tamang sabihin, pagkatapos lang ng ilang oras, 6:00 ng umaga, may ilang estudyanteng hindi nakatulog at nagising na. Narinig ko ang bulungan sa pasilyo na nagugutom na raw sila. Nalito ako. Inakala kong mahirap maghanap ng kainan sa ganoong oras. Sa Moscow, hindi madaling maghanap ng kainan na bukas bago mag-8 ng umaga. Nagtanong ako sa front desk ng hotel at nakangiti akong sinagot ng kawani. May 20 oras na kainan ng tapsilog at pandesalan sa katabing gusali. Nagulat ako sa pahayag na may makakain kahit sobrang aga pa. Pumunta kami doon kasama ang 7 estudyante. 6:30 na ng umaga, ngunit masigla na ang bayan. Mga call center agent na papasok, mga taong nagjo-jogging, mga taong lumalabas sa convenience store sa Moscow. Tahimik ang madaling araw. Ngunit sa Maynila, parang nagsimula na ang isang araw. Pagbukas namin ng pinto ng kainan, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at ang amoy ng sinaing at longganisa. Isang lalaking nasa edad na nagbabasa ng dyaryo habang kumakain ng mag-isa. Isang babaeng nagtatrabaho gamit ang kanyang laptop at mga office worker na mukhang pagod mula sa night shift. Nang makita namin ang menu, doon naganap ang pangalawang pagkabigla. Ang mura ng mga presyo. Isang tapsilog sinangag, itlog, at tapa ay mga aattenta, at ang pandesal ay mga aasan. Kung ikukumpara sa halaga ng bilihin sa Rusya, hindi ka panipaniwala ang mura. Kung kakain kami ng ganito sa Moscow, kailangan namin ng hindi bababa sa 500 rubles. Ang crew na kumukuha ng order ay hindi man lang nagulat na makita kaming mga dayuhan. Ipinapaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagre-rekomenda ng mga pagkain na madaling kainin ng mga estudyante. Sinabi niya na pwedeng gawing hindi maanghang para sa mga estudyanteng hindi mahilig sa maanghang. Ang bilis din ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat. 5 minuto pa lang, nakahanda na ang lahat sa mesa. Tapsilog, longganisa, at pandesal. Ang mga estudyante ay kalahating kuryosidad, kalahating alala sa bagong Filipino food. Ang pinaka-nakakagulat ay ang tapsilog. Simple ang hitsura, ngunit malalim ang lasa. Mayaman sa sahog at perfect. Ang alat, agad na inubos ng isang estudyante ang kanyang tapsilog. Sabi niya, hindi siya makakakain ng ganito kasarap na pagkain sa ganoong presyo sa Moscow. Nang magbayad kami pagkatapos kumain, nagulat ulit ako. 7 tao kaming nabusog, ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot ng 5,000. Kung ikukumpara sa pera ng Rusya, mga 2,500 rubles lang. Kung kakain kami ng same level ng pagkain sa Moscow, kailangan namin ng hindi bababa sa 7,000 rubles. Tumpak na binilang ng crew ang sukli at sinabing, "Salamat po, bumalik po kayo." Tinanong niya kung nagustuhan namin ang pagkain at nagrekomenda pa ng iba pang menu. Ang mga staff sa kainan sa Moscow ay madalas na walang gana at mabagal ang serbisyo. Paglabas namin ng kainan, paulit-ulit na humanga ang mga estudyante. Sabi nila, masarap ang pagkain, mura, at maganda ang serbisyo. Sa pagbalik namin sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store.
Gusto kasi ng mga estudyante na bumili ng snacks. Pagpasok sa loob ng convenience store, isa na namang pagkabigla ang naghihintay. Kahit madaling araw na, malinis at puno ng paninda ang convenience store. Parang isang maliit na department store. Ang pinaka nakakagulat ay ang dami ng bagay na pwedeng gawin sa convenience store. Hindi lang ito tindahan, kundi pwede ring magpadala ng package, magbayad ng bills, at magbanking pa. Ang mga tindahan sa Rusya ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na mall. Pumili ang mga estudyante ng kani-kanilang paboritong snacks. Pinagmasdan nilang kuryoso ang mga Filipino snacks at inumin. Lalo na ang pandan-flavored milk at chichirya, na may kakaibang lasa. Iba kasi ang hugis ng lalagyan kaysa sa nakikita nila sa Rusya. Nang tanungin nila ang crew, ipinaliwanag nito na ito ay tradisyonal at sikat na inumin at merienda sa Pilipinas. Sa cashier, humanga ulit sila. Mabilis ang pagproseso at mabait ang crew. Hindi man lang sila nag-abala sa amin. Kahit na mga dayuhan kami. Sa halip, binati pa kami sa Ingles at pinasalamatan sa pagbisita sa Pilipinas. Paglabas namin ng convenience store, may isang estudyanteng nagsabi, "Ang Pilipinas ay 20 oras na convenient na bansa," sabi niya. Kahanga-hanga ang kakayahang, malutas ang mga pangangailangan kahit anong oras. Iba raw talaga ang Pilipinas dahil sa Rusya, halos lahat ng tindahan ay sarado kahit linggo lang. Sa daan pabalik sa hotel, nagulat din sila sa kalinisan ng bayan. Walang kalat ni isa. Nakikita namin ang mga taong naglilinis kahit sobrang aga pa. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang buhay na nilalang. Ang Moscow, maganda lang ang mga tourist spot, ngunit madalas na marumi ang mga residential area, ngunit iba ang Maynila. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Nakita nila kaming lumabas nang maaga at nagtanong kung saan kami nagpunta. Nang ikuwento namin ang tungkol sa pagkain sa madaling araw, nainggit silang lahat. Sabi nila, isama raw namin sila sa susunod. Nagsimula kaming tour sa Maynila ng seryoso kasama ang mga estudyante. Ang unang destinasyon ay isang malaking parke sa sentro ng lungsod. Ito ay inirekomenda ng mga staff ng hotel. Sabi nila, ito ang pinakamahusay na lugar para makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Ang pagsakay sa LRT, MRT, ay isang bagong karanasan din para sa mga estudyante. Pagpasok sa istasyon, nagulat ang mga estudyante. Napakalinis daw ng loob ng istasyon. Ang sahig ay kumikinang at malinis ang mga dingding. Ibang-iba sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Ang mga pasilidad ay perpekto, kahit malalim sa ilalim ng lupa. Maganda ang ventilation system kaya halos hindi mo ramdam na nasa ilalim ka ng lupa. Komportable ang hangin. Pagdating namin sa platform, dahil tapos na ang rush hour, hindi na masyadong maraming tao. Ngunit ang kilos ng mga tao ay kahanga-hanga. Lahat ay maayos na nakapila at naghihintay. Nakapila sila ng dalawahan, ayon sa nakalagay na marka ng sasakyan sa sahig. Humanga ulit ang mga estudyante sa digital board. Ipinapakita nito ng tumpak kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na tren. At tumpak din ang lokasyon. May estudyanteng tumingin sa relo niya at talagang tumpak na dumating ang tren sa oras na iyon. Nang dumating ang tren, nakakagulat ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lahat ay tumabi para sa mga taong bababa muna. Pagkatapos makababa ng lahat, sumakay sila ng maayos. Walang nagtutulakan at nag-aagawan. Isang tanawin na hindi nakikita sa subway ng Moscow. Ang loob din ng tren ay nakakagulat, napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan. At malinis ang sahig. Ang handrails ay kumikinang. Tamang-tama ang aircon at malamig. Mahina rin ang ingay, kaya madali kaming makapag-usap. May estudyanteng tumingin sa labas ng bintana at nagsabi, may internet! Kahit sa loob ng tren. Isang bagay na hindi nila maiisip sa Rusya. Nagsimulang magpadala ng litrato ang mga estudyante sa kanilang mga kaibigan real-time. Pagdating namin sa destinasyong istasyon,
At paglabas namin sa lupa, napasigaw ang mga estudyante sa tanawin ng parke na bumungad sa harap namin. Malawak na green space, maayos na pedestrian walk, at matataas na gusali sa malayo. Ang kalagayan ng maintenance ay talagang iba sa mga parke sa Moscow. Pagpasok namin sa parke, lalo kaming nagulat. Maraming tao ang nag-iihersisyo, mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nagta-tai chi. Nakakapagtaka na kahit umaga ng araw ng trabaho. Ang daming tao na nag-eehersisyo. Ang pinaka-nakakagulat ay ang public space na pwedeng gamitin ng sinuman. Nagulat ang mga estudyante sa mga pasilidad na pwedeng gamitin ng libre. Sa Rusya, kung gusto mong mag-workout, kailangan mong magbayad at pumunta sa gym. Ngunit dito, libre. May matandang lalaki na nag-eehersisyo. Naglakas loob ang isang estudyante. Nakausapin siya. Hindi man siya masyadong marunong mag-Ingles. Nakipag-ugnayan siya gamit ang hand gestures. Sinabi ng matanda na nag-eehersisyo siya dito tuwing umaga. Sabi niya, para sa kalusugan daw. Habang naglalakad kami sa cycling road, may nakita ulit kaming ibang kultura. Ang sistema ng rent ng bisikleta. Share a bike na pampublikong bisikleta. Sabi nila. Madali lang raw. Rent. Gamit ang smartphone. Mayroon ding ganitong sistema sa Rusya. Ngunit mas maliit daw ang sakop. Umupo kami sa isang bench sa parke para magpahinga. Pinalibutan namin ang aming sarili. At marami ring mga pamilya ang naroroon. Mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak. Mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Ang lalo pang nakakagulat ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga pet. Lahat ay nakatali at may dala silang bag para sa dumi. Tumango ang mga estudyante nang makita nila ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng aso niya. Sabi nila, ito raw ay patunay ng mataas na civic consciousness. Ang pinaka-nakakagulat na sandali sa parke ay tanghalian. May mga taong naglalabas ng baon sa iba't ibang sulok ng parke. Bumili ang mga estudyante ng baon sa convenience store at umupo sa damuhan para kumain. Walang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Lahat ay nangongolekta ng basura at inuuwi o itinatapon sa tamang basurahan. May estudyanteng nagsabi, ang laki-laki ng parke, pero wala ni isang basura. Sabi niya, ang mga parke sa Rusya, puno ng basura tuwing weekend, ngunit iba ang parke sa Pilipinas. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan. Umalis kami sa parke, bandang 1:00 ng hapon. Sinabi ng mga estudyante na hindi nila malilimutan ang tanawing nakita nila sa parke, ang kultura ng kaligtasan, kalinisan, at paggalang sa isa't isa. Ito ang nag-iwan ng pinakamalaking impresyon sa mga estudyante. Ang schedule namin sa hapon ay ang pagpunta sa isang malaking tindahan ng libro sa sentro ng lungsod, isang sikat na tindahan ng libro na matatagpuan sa isang sophisticated na lugar tulad ng Greenbelt o BGC. Inakala kong ito ang lugar para makita ang bahagi ng kultura ng edukasyon ng Pilipinas. Pagpasok namin sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nakakagulat na may ganoon kalaking cultural space sa loob ng gusali. Mataas ang kisame at may maliwanag na ilaw na parang natural na sikat ng araw, kaya hindi mo ramdam na nasa loob ka ng gusali. Sa daan papunta sa tindahan ng libro, pinagmasdan ng mga estudyante ang mga tindahan sa paligid. May mga brand ng iba't ibang produkto. Nagpakita ng interes ang mga babaeng estudyante sa mga beauty products ng Pilipinas. Nagpasya kaming mamaya na lang kami bibili at dumiretso muna kami sa tindahan ng libro. Pagdating namin sa tindahan ng libro, hindi makapagsalita ang mga estudyante. Ang higanting bookshelf na umaabot hanggang kisame. Ang napakaraming libro ay display na parang mga artwork. Ito ay parang isang artwork at hindi lang tindahan ng libro.
Ngunit hindi ang arkitektura ang gusto kong ipakita sa mga estudyante, kundi ang mga taong nagbabasa ng libro sa loob. Kahit hapon ang araw ng trabaho, maraming tao ang nagbabasa ng libro. Kumuha sila ng upuan at seryosong nagbasa. Ang lalo pang nakakagulat ay ang mga kabataang office worker. Hapon na, pagkatapos ng lunch break, ngunit may mga taong nakasuit na nagbabasa. May estudyanteng nagtanong, hindi ba sila nagtatrabaho? Ipinaliwanag ko na malamang ay dumaan lang sila sandali pagkatapos ng lunch break nila. Isang estudyante ang humanga. Sabi niya, ang galing ng kultura ng pagbabasa ng libro sa tindahan ng libro tuwing lunch break, sabi niya. Sa Moscow, karamihan sa mga tao ay umiinom lang ng kape o naninigarilyo tuwing lunch break. Ngunit iba raw ang mga Pilipino. Parang binibigyang halaga nila ang pag-aaral. Nananatili kami sa tindahan ng libro sa loob ng mga 1 oras. Ang mga estudyante ay tumingin sa mga librong interesado sila. May mga estudyanteng tumingin sa mga Filipino language learning book at history book ng Pilipinas. Marami ring estudyante ang nagbasa ng mga magazine tungkol sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles. Paglabas namin ng tindahan ng libro, nag-usap kami ng mga estudyante. May estudyanteng nagsabi, parang alam ko na kung bakit umunlad ang Pilipinas. Sabi niya, may kultura raw sila ng patuloy na pag-aaral at pagbabasa. Sabi niya, ang ganitong uri ng passion sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Kinabukasan, hapon, dumating kami sa isang lugar ng mga kabataan tulad ng Katipunan o UP Diliman. Gusto kong ipakita sa mga estudyante ang kultura ng mga kabataan ng Pilipinas. Paglabas pa lang namin ng istasyon, napuno na ng sigla ang kapaligiran, musika ng mga street performer, tawanan ng mga tao, at mga kabataan na may kakaibang fashion. Paglabas sa kalye, ang unang nakita namin ay ang mga street performance. May grupo na sumasayaw sa gilid ng kalsada. Nagpapakita sila ng malinis na dance move na sinasabayan ng OPM, Original Filipino Music. Maraming tao ang pumalibot at nanood. Tumigil din ang mga estudyante. Pagkatapos ng performance, nagpalakpakan ang mga manonood. Isang estudyante ang humanga. Sabi niya, ang taas ng level ng street performance. Sabi niya, mayroon ding ganito sa Moscow, pero hindi raw ganito kagaling. Naglakad pa kami ng kaunti at nakakita kami ng isa pang performance team, mga instrumental band naman. Nagpapatugtog sila ng rock music gamit ang gitara at drum. Sumasabay ang mga estudyante sa rhythm. Naramdaman namin na ang musika ay walang hangganan. Pumunta kami sa isang lugar kung saan mayroong handmade market. Nagbebenta ang mga kabataang artista ng kanilang mga gawang kamay. Mula sa mga accessories hanggang sa mga artwork. Pinagmasdan ng mga estudyante ng kuryoso. May ilang booth na pinagkaguluhan ng mga estudyante. Mga earrings na may modernong disenyo na may Filipiniana o tradisyonal na pattern ng Pilipinas. Nagpaliwanag ang nagtitinda sa Ingles. Sabi niya, ito raw ay gawa na pinagsama ang tradisyon at moderno ng Pilipinas. Bumili ang isang estudyante. Sabi niya, maganda raw itong pasalubong. Sa ibang booth, nagbebenta sila ng calligraphy artwork. Magagandang letra na nakasulat sa baybayin at Tagalog. Humanga ang mga estudyante sa ganda ng mga letra. May estudyanteng humiling na isulat ang pangalan niya sa Tagalog. Masayang ginawa ito ng artist. Habang naglilibot sa handmade market, sinabi ng mga estudyante, ang ganda na may espasyo para makapag-express ng malaya ang mga kabataang artista, sabi nila. Hindi raw madali ang ganitong pagkakataon sa Rusya, sabi nila. Parang sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Ang kakaibang interior, ang nakapukaw ng aming pansin. Pinagsama ang vintage furniture at modernong ilaw. Gusto raw ng mga estudyante na pumasok, kaya pumasok kami. Mas kahanga-hanga ang loob ng cafe. May mga artwork sa dingding.
At may iba't ibang libro sa bookshelf. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi isang cultural space. Umupo kami, at habang naghihintay sa inumin, pinagmasdan namin ang paligid. Maraming kabataan ang nagtatrabaho, gamit ang kanilang laptop. May mga estudyanteng nag-aaral, at mga freelancer na nagtatrabaho. Ang cafe ay naging pangalawang workspace. Nang papalapit na ang gabi, lalong naging masigla ang bayan. Umilaw ang mga neon sign, at lumakas ang tunog ng musika. May mga taong lumabas sa mga restaurant at bar. Lubos na. Enjoy ng mga estudyante ang enerhiya na ito. Sumapit ang umaga ng huling araw. Maaga gumising ang mga estudyante at nag-impake. Kailangan na kasi naming pumunta sa paliparan sa hapon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming mamili sa SM Mall of Asia o Greenbelt bilang huling shopping. Kaya naming lakarin mula sa hotel. Maganda ring maglakad habang nilalanghap ang hangin sa umaga. Dahan-dahan kaming naglakad habang tinitingnan ng mga estudyante ang huling tanawin ng Maynila. Pagdating namin sa shopping district, marami na ring tao. Masiksikan dahil weekend. Sunod-sunod ang mga tindahan ng cosmetics, damit at general goods. Lumiwanag ang mga mata ng mga estudyante. Dumiretso muna ang mga babaeng estudyante sa tindahan ng cosmetics. Matagal na nilang naririnig ang reputasyon ng mga Filipino beauty products. Pagpasok sa tindahan, binati kami ng mga sales staff sa Ingles. Maraming tester product. Kuryosong sinubukan ng mga estudyante ang mga produkto. Magiliw na nagpaliwanag ang staff. Nagrekomenda siya ng mga produkto na babagay sa skin type ng mga estudyante at nagturo pa ng paraan ng paggamit. Humanga ang mga estudyante sa ganitong uri ng maingat na serbisyo. Maraming biniling produkto ang isang estudyante. Hindi lang para sa sarili niya, kundi pati para sa nanay, ate, at mga kaibigan. Mura at maganda raw ang quality, kaya nasisiyahan siya. Bumili kami ng snacks sa food court o street food area. Napasigaw ang mga estudyanteng unang beses nakatikim ng turon o banana Q. Nagustuhan nila ang matamis at mainit na turon. Nagtaka rin sila sa halo-halo at kakanin. Enjoy nila ang kakaibang kultura ng street food ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay may modernong twist. Mga doll na nakabarot saya, postcards na may tradisyonal na pattern, t-shirt na may Tagalog phrase. Pumili ang mga estudyante ng mga souvenir na iuwi. Binigyan ng special freebie ng tindero ang mga dayuhang estudyante. Sabi niya, salamat daw sa pagbisita sa Pilipinas. Humanga ulit ang mga estudyante. Sa ganitong uri ng kabaitan, naramdaman nila ang init ng mga Pilipino, tanghalian na. At naghanap kami ng kainan. Gusto kasi ng mga estudyante na kumain ng adobo o seafood. Pagpasok sa kainan, siksikan sa mga dayuhang customer. Ang menu ay may litrato at paliwanag sa Ingles, kaya madali kaming umorder. Nang dumating ang seafood dish, humanga ang mga estudyante. Napakaganda raw ng kulay. Nagturo ang staff ng paraan ng pagkain. Ginaya ito ng mga estudyante at enjoy nila. Napakasarap din ng lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang historical church o lumang simbahan. Nakita namin ang mga historical building at naramdaman namin ang kasaysayan ng Pilipinas. Tahimik na pinagmasdan ng mga estudyante ang gusali. Ang payapang kapaligiran ay kaaya-aya. Umupo kami sa patio ng simbahan para magpahinga sandali. Nag-usap kami tungkol sa mga karanasan namin sa loob ng ilang araw. Sabi ng lahat, napakahalaga raw ng oras nila sa Pilipinas. Mas maganda raw ang karanasan kaysa sa inakala nila. May estudyanteng nagsabi, hindi ko alam ang Pilipinas noon, pero ngayon, ito na ang paborito kong bansa. Tumango rin ang ibang estudyante. Sabi nila, gusto nilang bumalik ulit. Gusto raw nilang manatili. Nang mas matagal, 3:00 na ng hapon, bumalik kami sa hotel at kinuha ang mga bagahe. Palapit na ang oras ng bus papunta sa paliparan.
Ang mga estudyante ay masaya ang mukha, kahit na mabigat ang kanilang mga shopping bag. Ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Sa bus papunta sa paliparan, tumingin ang mga estudyante sa labas ng bintana. Tinitigan nila ang tanawin ng Maynila. May isang tahimik na nagsabi, "Paalam, Maynila. Babalik ako." Sigurado. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Dito kami unang tumapak. Ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga estudyante ay tuluyan ng nagbago. Nawala ang kuryosidad at napuno ito ng panghihinayang. Habang nagche-check-in kami, nagpasalamat sila sa mga kawani. Sabi nila, napakaganda raw ng karanasan nila sa Pilipinas. Nakangiti ring sinabi ng kawani. Salamat po. Bumalik po kayo. Sabi niya. Salamat daw sa pagmamahal sa Pilipinas. Dumating kami sa paliparan ng Moscow, kinabukasan ng umaga. Sinalubong kami ng mga magulang. Tuwang-tuwa na nagkuwentuhan ang mga estudyante tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng mga magulang at napuno ng pagkabigla. Kinabukasan, pagbalik namin sa paaralan, naganap ang malaking pangyayari. Nagsimulang upload ang mga estudyante ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Dagsa ang mga post. Ang reaksyon ay explosive. Nagulat ang mga kaibigan nila sa Rusya. Sabi nila, hindi raw nila alam na ganito na kaunlad ang Pilipinas. Daan-daang comment ang dumating. Karamihan ay gustong bumisita rin. Isang video ng isang estudyante ang lalo pang sumikat. Ito ay video niya na kumakain ng tapsilog. Sa isang 24 oras na kainan bandang 2:00 ng madaling araw, ipinakita niya ang tanawin ng mga babae na kumakain ng mag-isa ng komportable. Umabot sa 300,000 views ang video. Pagkatapos nito, lumaki ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging pangunahing paksa sa pulong ng mga magulang sa paaralan. Dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Hiniling din sa akin na magbigay ng special lecture sa paaralan. Gusto raw nilang ibahagi ko ang aking karanasan sa Pilipinas sa ibang estudyante at guro. Puno ang auditorium. Gustong malaman ng lahat ang tungkol sa Pilipinas. Sa lecture, sinabi ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas ng tapat. Binigyang diin ko ang efficiency ng sistema, ang civic consciousness ng mga mamamayan, at higit sa lahat, ang Filipino hospitality sa mga dayuhan. Nakikinig ng maigi ang mga estudyante at guro. Humaba ang question and answer portion. Gustong malaman ng lahat kung gaano talaga ka. Safe ang Pilipinas, kung ano ang education level, at magkano ang cost of living. Sinagot ko ang lahat ayon sa aking karanasan. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit. Sabi nila, gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May estudyanteng nagsimulang manood ng mga Filipino drama. At may estudyanteng gustong tikman ang Filipino food. Ilang buwan na ang lumipas. At naghahanda na ang aming paaralan para sa exchange program sa Pilipinas. Mas marami pang estudyante ang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng nagpunta sa Pilipinas ay nagbibigay ng advice sa mga junior. Sabi ng mga estudyante, gusto raw nilang maranasan din ng mga junior nila ang Pilipinas na naranasan nila. Ang biglaang biyahe na iyon ay nagpabago sa buhay ko. Nakilala ko ang bansang Pilipinas at nakapagpakita ako ng bagong mundo sa maraming estudyante. Hanggang ngayon, madalas pa rin naming pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa mga araw na iyon. Ang oras namin sa Pilipinas ay naging hindi malilimutang alaala para sa aming lahat. At ang karanasang iyon ay naging isang maliit na tulay sa pagitan ng Rusya at Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na banyagang bansa para sa amin. Ito ay naging bansang gusto naming pag-aralan, bansang gusto naming tirahan at bansang iginagalang namin. Isang malaking pagbabago ang naganap dahil sa isang maliit na biyahe. Ito ang pinakamahalagang karanasan sa loob ng 15 taon kong pagtuturo. Hanggang dito na lang ang kwento namin ngayon.
Ano ang masasabi nyo sa 48 oras na kwento ng educational tour ng mga babaeng high school na Ruso sa Pilipinas? Mag-iwan ng comment ng pagsuporta para sa mga bida ng kwento. Dito na nagtatapos ang Inspiration Station. Kung nagustuhan nyo ang kwento, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.